Ryan! Guys, wala akong boses ngayon, pero alam mo yon, show must go on. Kung nakasubaybay ka sa car scam modus na pinalabas sa YouTube channel ni Raffy Tulfo, medyo trending na siya at 2 million views. Sana nga lang mapanood ni Idol tong video natin na the greatest what if. What if nagamit si Idol para sa scam modus para makatulong sa kanilang investigasyon. Itong video natin ay pag-share lamang ng opinion base sa napanood natin mula sa kanila mismo. Mga observations at questionable moments mula sa kanilang sinabi at pinakita. Ang dami kasing red flags. Sa episode na to, pag-uusapan natin paano ginagawa ang ganitong gawain. Mula loan accommodation to benta approval hanggang maging car buying scam modus. At sasagutin din natin yung tanong na bakit hindi nahuhuli ang gumagawa ng ganitong gawain. 'Di ba? Ang contents ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa mga viewers. Minsan, to promote critical thinking sa ganitong sitwasyon. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Simulan na natin sa loan accommodation. Bakit nga ba may ganito? Ginagawa ang loan accommodation kapag hindi maaprubahan ang isang tao ng kanyang loan. Naghahanap sila ng tao na approvable. Ito yung tao na haharap para sa'yo at tutulong sa'yo magkakotse. Parang co-maker kasi magiging liable para sa loan. Pero sa sitwasyon na to, mas madiinan ang representation kasi sila mismo ang papasok sa loan para sa'yo. Hindi ko alam kung legal ba na gawain to, pero kung ang intent naman ay malinis at babayaran, baka naman pwede, di ba? Pero for sure, para sa bangko, red flag to. At yan ang loan accommodation, kaya may gumagawa nun. Ngayon, given sa ganong thinking, may mga taong hindi basta-basta nagpapagamit. Kasi syempre, may risk silang pinapasok. Para pumayag, kailangan makinabang rin sila. At para makinabang sila sa transaksyon na yon, may kapalit na pera. Ito naman ang benta approval. May katapat na pera ang kanilang pag-accommodate ng approval. At yun naman ang benta approval. Parang loan accommodation lang rin, pero may bonus para sa mag-accommodate. At kung normal ba na may gumagawa nito, tingin ko oo at hindi pa yan yung scam. Malamang nasa isip mo na ngayon, kailan ba to nagiging scam? Siyempre, kapag nagamit na ang mga ganitong paraan ng mga tao na ang intent ay mandaya ng kapwa para pagkakitaan, ang biktima ay pwedeng ginamit o pinagkakitaan. Kung tatanungin mo ako paano to ginagawa, madaming pwedeng modus na umikot dito. Pero ang bottom line dito, gagamitin nila itong loan accommodation at makakatakbo ang scammer ng pera. Kaya kung gagamitin natin ulit na sample ay yung scam modus sa video ni Raffy Tulfo para hindi naman sayang yung presentation na gawa ng editor ko, ipe-present natin ulit dito as sample. Dito, maayos na ulit ang boses ko. Customer Villalin Lim bumili ng kotse in cash. Yung kotse, Ford Everest Sport 2023 mula sa Ford Manila Bay, operated by Matterhorn Motor Inc. Ahente, Erica Laurente. Jonathan Coral, isang pulis na sa kanya pala tunay nakapangalan ang sasakyan. Ito ang plot twist. Yun pala ang kotse na minamaneho ni Villalin Lim na akala niya ay binili niya in cash ay naka-loan pala sa PS Bank. At ang loan ay nakapangalan kay Jonathan Coral. Hindi sila magkakilala. At kung paano to nangyari, base sa kwento ni Villalin, si Erica yung ahente na may asawang pulis, may kilala pang ibang pulis na ang pangalan ay Kalapit. Close daw si Erica at si Kalapit. At si Kalapit naman ang nag-connect kay Erica at kay Jonathan Coral. Kung titingnan natin tong car buying scam modus sample na to, connected ulit sa loan accommodation. Kasi
may taong nag-accommodate ng car loan. At kung aalisin muna natin ang customer na si Villalin at ipasok natin siya sa equation mamaya as buyer nung nakaloan na sasakyan, ibang scam modus na ito at lumang gawain na ito. Sa mga nakakaalam, ang tawag dito, labas kasa scam. Labas kasa kasi binenta yung kotse na as if brand new yung sasakyan na nakaloan pala sa pangalan ng iba. Na para bang sila mismo nilabas lang nila ng kasa. O pwede rin siguro labas kasa kasi walang kinalaman ng kasa dito. Ang nakakatawa nga lang dito sa incident na present sa video ni Raffy Tulfo, sinama ulit ang kasa. Binalik nila sa kasa yung ikot ng scam. Pwede kaya natin itawag na balik kasa scam itong modus na ginawa ni Erica na halos same MO lang naman? Pero gets mo naman sana na dito lang umiikot sa gray area ng loan accommodation yung scam modus. At eto na ang malamang iniintay mo na tanong na sana masagot. Bakit hindi nahuhuli si Erica Laurente sa ganitong gawain? Kagulong mo, men! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Ito ang Kinto Tires, Japanese technology made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Ito, hugot ko lang. Wala kasing gusto maglakas loob na habulin siya para wala ng ibang mabiktima. Para bang bahala na ang future na may isahan. Kung gusto mo malaman yung hugot, nasa video ko na to. 10 things you probably don't know about Real Ryan. Anyways, ito nakagulat. Nung sinearch ko ang pangalan ni Erica Laurente sa Facebook, meron na palang grupo ng mga na-scam ni Erica Laurente. Isipin mo yan, may Facebook group at madami na sila. Lampas 100 pa nung nakita ko. E di parang serial scammer na pala ang pinag-uusapan natin. Actually, madaming nag-PM kung paano sila na-scam ni Erica. Pero, focus muna tayo sa current topic natin. Okay, imagine mo, 3 personalities lang ang kailangan dito. Yung scammer, yung loan accommodator, at yung masascam. Kung ikaw, yung loan accommodator, base sa napag-usapan natin kanina, pwede kang humiyaw na biktima ka lang rin dito at mabilis kang papaniwalaan. Kasi 'di ba, innocent nga until proven guilty. Hatakin lang naman ng bangko yung kotse at sira na ang iyong credit score forever. Yun lang aabutin mo. Kung ikaw naman yung natangayan ng pera, biktima ka rin. Malamang. Ngayon, bakit hindi ka makapagreklamo o makapaghabol kay Erica? Wag na muna natin isama sa sitwasyon na puro pulis ang nasa paligid ni Erica. Kasi matik na mas magaling na kagad sa paligoy-ligoy yan. Simplihan na lang natin. Imagine mo, pumunta ka sa police station. Kinuwento mo yung pangyayari na na-scam ka ni ganito ganyan. Ito ang nag-accommodate ng loan, detalye kung paano mo binayaran, etc. etc. Ang unang tanong sa'yo, kotse mo ba yan? Technically, hindi. E di pwede ka pang ibaliktad sa kwento at ikaw ang magiging carnapper or unauthorized user, which is wala ka naman talagang authorization na para gamitin niyang kotse na yan. Tama ba? Paano ka na yan? Sa sitwasyon na to, maglalakas loob ka pa ba na habulin si Erica kung ikaw mismo ay malalagay sa ganong kalagayan na posible ka pang mapahamak lalo? Balik na tayo sa current reference video natin at sa customer na si Villalin. Dito na ako natatawa. Actually, kaya lumabas yung episode na The Greatest What If. Sa mga nasabi natin kanina, ito, pansinin nyo. Naglakas loob na siya na lumapit kay Raffy Tulfo. Pagkakataon na niyang mabigyan hustisya ang sarili niya at lahat ng iba pang nabiktima ni Erica. Ang tanong, bakit gusto niya ang Ford ang malagot at hindi si Erica ang kanyang habulin kung ultimo sinasabi naman niya na siya ang scammer? Gusto mo ba ng follow-through episode ng The Greatest What If episode natin tungkol dito? Pag umabot ng 1K likes itong video, baka gawan ko kagad. Gusto kong marinig ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video
At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman para parati kang updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.